Matapos umani ng katakot-takot na batikos itong si Davao City Acting Mayor Baste Duterte, kinasahan na po niya ang sinasabing boxing match ni General Torre. Matuloy pa kaya itong rematch nila? Kahit na hindi sumipot si Baste Duterte sa supposedly a boxing match nila ni General Torre, itinuloy pa rin po yung event na yon. At natural, ipro-proclaim na panalo si General Torre dahil yung isa nabahag yung buntot. Kasi matagal na daw nakaplano yung biyahe nila sa Singapore. Uwe, kung talagang gusto mo, sisipot ka kahit na ano pa yung biyahe-biyaheng yan. Pwede mo yung i-reschedule. Sino pa ang maniniwala sa'yo? Kundi ang mga DDS nyo lamang. Kasi ang dahilan ni Baste, bakit daw kailangan pang may pag-gloves pa, may pa-media pa, may pa-charity pa. Hindi ba gusto nga ni Baste na makabugbog ng unggoy? Ayaw niya to. Buong Pilipinas, buong mundo, makikita kung paano niya bugbugin yung unggoy na to. Itong unggoy na to, nakalikom ng higit sa 20 million halaga ng pondo mula sa charity boxing match. Nakalikom ng hindi bababa sa 20 million pesos ang nakolektang halaga ng PNP mula sa charity boxing match na isinagawa ngayong linggo, July 27. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, nakakolekta ang kanilang tanggapan ng higit sa 16.3 milyong halaga ng mga donasyon habang nakatanggap din ng mga bigas, delata at iba pang relief items ang pambansang pulisya mula sa mga iba't ibang sponsors nito. Ang naturang pondo at relief items ay siyang ipapamahagi sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo kung saan nauna nang mamahagi ang PNP sa mga residente sa Baseco Compound na isa sa mga lugar na binaha dulot ng tuloy-tuloy na pag-uulan nitong mga nakalipas na araw. So maganda itong project ni General Torre. Total, hinamon siya ni Baste Duterte. Magsuntukan daw sila at siguradong kakayanin siya ni Baste. O ngayon pinalagan siya ni General Torre kung ano-anong dahilan. Nagkaroon pa ng kondisyon, kailangan daw magpa-hair follicle test ang presidente at ang lahat ng opisyalis ng gobyerno. So katakot-takot na batikos ang inabot ni Baste Duterte. Kulang na lang tawagin siyang pambansang duwag. So siguro dahil sa kahihiyan, rumesbak siya at sinabi niyang ituloy daw magkaroon ng rematch. Sabi dito sa balita, Baste, Torre, gusto mo suntukan tayo, walang camera, walang gloves. Pero hindi ba mas maganda tong ginawa ni General Torre? Kung magbubugbugan din lang kayo at gusto mong bugbugin ang unggoy, di mas maganda na yung live, mapapanood ng buong Pilipinas, ng buong mundo, kung paano mo bugbugin yung unggoy na sinasabi mo. Puro kakayabangan. At least, itong kay General Torre, nakalikom na malaking halaga para itulong sa taong bayan. Ikaw, ang gusto mo, bardagulan lang, bugbugan lang. Puro kayo yabang. Maglalabas kayo ng statement, pero kapag kayo ay nasukol, babaluktutin nyo yung mga sinabi nyo para lumabas na hindi nyo sinabi. Tandaan nyo si former president nung sinabi niyang meron tayong bangag na presidente. Bangag noon, bangag hanggang ngayon. Tapos after a few days, sabi niya, wala akong sinabing bangag si Bongbong Marcos. Kahit patayin ninyo ako ng 1,000 beses, wala akong sinabi. Ito naman, yung anak niyang si Sara Duterte. Meron na akong nakausap. Napapatay kay BBM, kay Lisa Marcos, kay Martin Romualdez. After a few days, sabi niya, hindi ko pinagbantaan ang buhay ni BBM. At ano ang mapapala ko kung ipapapatay ko si First Lady Lisa Marcos? O ngayon, ito naman si Baste, naghamon. Nung kinasahan siya, sasabihin niya, hindi daw siya naghamon. Ang sinabi niya lang, pag nagsuntukan tayo, kakayanin kita. Ano pa bang tawag dun? Pag nagsuntukan tayo, kahit na sabihin mo yan kay Baste, o Baste, pag nagsuntukan tayo, mapapatumba kita. Ano magiging pakiramdam ni Baste? O sige, suntukan tayo. Di ba? Ganun yung natural nun eh. O kinasahan ni General Torre, yung sinabi ni Baste na pag nagsuntukan tayo, di sige magsuntukan tayo. Gawin natin yan para sa charity. Ngayon magdadahilan si Baste, bakit kailangan i-charity? Although, pumayag siya. Basta may kondisyon. Yung walang kinalaman sa boxing match, yun ang sinabi niya, isang napaka-imposibleng kondisyon. Sabi nga ni iba
Si General Torre, nagpakondisyon. Si Basti Duterte, puro kondisyon. Basahin ko yung balita. Tinawag na ma-showbiz ni Davao City Acting Mayor Sebastian Basti Duterte si Philippine National Police Chief Nicolas Torre III. Ngayong araw, July 27, naka-schedule ang sapakan sana ni Basti at Torre sa Rizal Memorial Coliseum sa Manila, pero inaasahan hindi sisipot ang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil may kailangan daw siyang gawin. At yun na nga, hindi siya talaga sumipot. Sa kanyang Facebook page, nag-post ng bagong video si Basti kung saan may bago na naman siyang kondisyon para sa boxing match nila ni Torre. Ayon sa acting mayor ng Davao City, masyado raw pa-showbiz ang mga gimmick ng PNP chief. Kabilang na ang paggamit nito ng boxing gloves para sa suntukan nila. Pero narinig yung sinabi ni Basti Duterte, nagbigay pa siya ng advice kung paano sumuntok itong si General Torre. Kung serious ka talaga ha, but I cannot be there sa Sunday. I have other things to do. Pero Tuesday, available na ako. Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Wednesday, or any other day. Kasi may oras ka pa para mag-ensayo. Kasi medyo yung pagsuntok mo, pag-jab mo, nakababa ka agad yung kamay mo, kailangan nakadepensa yan sa mukha mo. Pag-jab mo, balik ka agad sa mukha, ha? So, konting advice lang, mag-ensayo ka. Di ba? Samantalang itong si General Torre ay miyembro ng boxing corps. At hindi naman importante kung sino ang manalo or matalo sa boxing match na yan eh. Ang importante, makalikom kayo ng malaking halaga para sa ayuda ng mga nabiktima ng bagyo. So para sa akin kahit na matalo si General Torre, manalo si Basti, okay lang. Ang mahalaga, hindi naduwag si General Torre. Dahil aminin man natin o hindi, sa edad niyang 55 years old, malaki po ang tsansa na baka matalo nga siya ni Basti. Pero hindi siya umurong. Ang ginusto pa nga ni General Torre, de mapanood ng buong Pilipinas. Gawin nilang charity event. De nakalikom pa sila ng malaking halaga. Pero ikinotwira na lang talaga yan ni Basti Duterte. Bakit daw kailangan charity? Kung talagang gusto mo, suntukan na lang tayo. Walang gloves. Masyado kang pa-showbiz. Sila kayang pamilya, masyado kayong mayayabang. Magbabanta kayo, maghahamon kayo, tapos in the end, aatras kayo. Natandaan niyo yung hinamon ni Rodrigo Duterte si Mar Rojas ng sampalan? Anong nangyari? Hindi ba umatras si Rodrigo Duterte? Kung hindi totoo ang Wharton degree ko, sampalin mo ako. Sampalin ko siyang Huwag niyong sabihin na ako nagsimula nito. Saan nag-upisa? Talk. Barilain lang. 157 P. Tuason, Cubao, Quezon City. Aantayin kita. Paano hindi? Mabiyuda si Turina nito. Ngayon na. Gawin na natin ngayon. Mamaya, magbabago na naman isip niya. Ayaw ko. Mamayabang siya. Hamon sa sampalan, umurong. Hamon sa suntukan, umurong. Mag-number 2 muna siya, sir. Meron pa akong natandaan na may hinamon si former president ng debate. Ito po ba si Carpio? Pero in the end, umatras din siya. O hindi ba, dati ring sinabi ni Basti na pag nakita niya si General Torre, sasampalin niya ito? Nangyari ba? Hindi. So ngayon, naghamon siya. Kahit na sabihin mong, pag nagsuntukan tayo, o hindi ba paghamon yon? Ulitin ko, harapin ninyo yung kaaway ninyo. Sabihin yung pag nagsuntukan tayo, patutumbahin kita. O hindi ba hamon yon? Ang hilig ninyo kasing i-twist yung mga sinabi ninyo para lumabas na hindi nyo intensyon yung una nyong sinabi. Sabi pa ni Basti, nais niyang i-reschedule ang bakbakan nila ni Torre. Kung gusto mo yan charity na yan and you have laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga o ibig sabihin hindi pala serious yung paghamon ni Basti. Porque tinanggap ni General Torre yung iyong hamon, sasabihin mo, seryoso ka ba? Kung seryoso ka talaga, ito gawin natin. Ikaw ang unang naghamon Kinasahan yung hamon mo. Ngayon kung ano-ano sinasabi mo. Sabi pa niya, but I cannot be there sa Sunday. I have other things to do. Kung talagang ginusto mo, pupunta ka. Patutunayan mo sa mga Pilipino na kaya mong patumbahin yung unggoy. Ang daming satsat Kung ano-ano tuloy yung sinasabi ng mga Pilipino sa kanya. It is all over the internet. It is all over social media. Makikita nyo lahat ng banat nila kay Basti Duterte. Patuloy pa niya. Pero Tuesday, available na ako.
Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Wednesday, or any other day. I think mas okay para sa iyo kasi mas may oras ka pa para mag-ensayo. Oh. Talaga nga naman, ano, sobrang kayabangan ng pamilyang ito. Akala nila sila ang sentro ng buhay ng mga Pilipino na umiikot ang politika sa pamilya Duterte. Na sila ang pinakamalakas, pinakamatapang, pinakamagaling na pamilya sa buong Pilipinas. Ano nangyayari sa pamilya ninyo? Kinakarma na nga kayo, ang yayabang nyo pa. So parang lumalabas na gustong ituloy ni Baste yung suntukan nila ni Torre. Mag-rematch sila pero walang gloves, walang event, walang for charity. Ang gusto niya, bardagulan lang talaga. So akala natin okay na yun. Yun pala, nandoon pa rin yung kondisyon niya na magpa-hair follicle test pa rin si President Bongbong Marcos. Sige. Pero yun ang request ko. Hair follicle drug test for all elected officials, including the President himself. Huwag tayong gawin tanga ni Baste Duterte o ng mga DDS na yan. Isama mo na si Rodrigo Duterte, si Sara Duterte, si Harry Roque, sila Vic Rodriguez, si Maharlika, si Cathy Binag. Kayo ang nag-aakusa, kayo ang maglabas ng ebidensya. Booking na nga kayo dun sa fake polvoron video ninyo eh. Yung USB ni Cathy Binag, inamag na, hindi pa niya maipakita. Yung pinilit ninyong kinalaman si First Lady Lisa Marcos sa pagkamatay ni Mr. Tantoco. Buko kayo lahat eh. And yet, pinagpipilitan nyo pa rin na bangag na cocaine user si President Bongbong Marcos. Kayong mga makikitid ng utak ang naniniwala dyan. So itong mga kulang-kulang sa pag-iisip ng mga DDS, although hindi ko nila lahat, meron pa rin naman siguro mga matitinong DDS na hindi umaabot sa kayabangan. Tulad itong si Baste, matapos tawagin na unggoy si General Torre, sinabi naman niya, tanga. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, mabubugbog kita. Hindi kita hinamon, tanga. May isang statement pa nga si Baste Duterte. Sabi niya, "It is with great pleasure to tell you." Oh, hindi ba? Anong klaseng pamilya ito? Ito ba ang gusto nyong mamuno sa Pilipinas? Mula kay Digong, kay Sara Duterte, kay Baste Duterte, kay Kitty Duterte? Kung makapagmura sila, ganun-ganun na lang. Ginawa na nilang normal sa Philippine culture ang magmura. Pwede mong murahin kahit yung pinakamataas na leader ng bansa. Puro kahihiyan ang binibigay sa atin ng mga Duterte ito. Kahit na si President Trump, sa meeting nila ni President Bongbong Marcos, may sinabing negative dito kay Digong. Puro kasi yabang ang ginagawa nitong mga Duterte ito. Tingnan niyo si Sara Duterte, araw-araw na lang, lahat ng issues, lahat ng salita ni Bongbong Marcos, meron siyang pangontrang negative. Puro paninira na lang. Hindi na ba kayo nagsawa rito sa stand ni Sara Duterte? Puro paninira. Bakit hindi siya maglabas ng mga gusto niyang gawin? Lahat ng gusto niyang pagbabago na gagawin niya pag siya ay naging presidente na. Oh, napanood niyo ba yung video kung saan sinabi ni Sara Duterte na pag siya na ang presidente sa 2028? Tapos susunod pa, presidente, anak ako. Tapos, Tapos sasabihin niya na si Martin Romualdez daw ang may ambisyon maging presidente ng Pilipinas. Kayong mga followers ng Duterte family, gumising kayo. Isipin nyo kung ano ang kahihinatnang ng bansang Pilipinas kapag ang mga Duterte ang muling namayani. So, patulan kaya ni General Torre itong rematch na sinasabi ni Baste Duterte? Sabi po dito sa balita, CPNP Torre inihayag na ito na lamang ang huling beses na papansinin pa niya ang mga pahayag ni Mayor Baste. Inihayag ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III na ito ang una at huling pagkakataon na kakasa at papansinin niya ang mga naging pahayag ni Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte matapos hindi sumipot sa dapat sanang paghaharap nila sa ring ngayong linggo, July 27. Ayon sa hepe, wala na anyang pag-uusapan pa dahil ang mga bagay
ay nasabi at nagawa na nila at wala na rin anyang logic pa kung patuloy niyang pakikinggan ang mga magiging pahayag ng vice-alkalde. Magugunita kasi na nagkaroon ng mga pahayag ang alkalde hinggil sa isang suntukan kung saan inihayag niya na kaya niyang mabugbog ang hepe kung sakali. Hinggil naman sa naging request ni Mayor Baste na i-reschedule ang dapat na sagupaan nila ng hepe, ani Torre, hindi oras niya ang masusunod, kung hindi ang oras ng taong bayan. Samantala, kung hindi naman anya kayang panindigan ni Mayor Baste ang kanyang mga naging pahayag, ay marapat lamang na tumigil na din anya ito sa paglalabas ng mga pahayag. Tama nga naman kasi si General Torre. Hanggang salita na naman kasi itong si Baste Duterte. Maghahamon, tapos aatras. Nung napahiya, tinawag ng kung ano-ano na mga netizens ng taong bayan, biglang kakasa at mag-rematch daw sila. Wala na daw charity event. Walang gloves. Bardagulan lang, suntukan lang. Diyan yung makikita na ang violence ay nasa dugo ng mga Duterte. Lahat gusto nila bardagulan, sampalan, barilan, patayan. Pero kapag kinasahan mo, atras naman ng mga bayag. So, akala ko pa naman, kumasa na itong si Baste Duterte sa hamon ni General Torre dahil nga nagpapa-reschedule siya. Pero yung palang kondisyon na magpa-hair follicle test si President Bongbong Marcos, nandun pa rin. Hahamon-hamon ng pangalawang beses. May bagong kondisyon na walang gloves, walang media, walang charity event. Pero hindi naman niya tinanggal yung kondisyon na itutuloy lang yung boxing match kung magpapa-hair follicle test si President Bongbong Marcos at lahat ng elected officials ng gobyerno. Akala ko tumapang na siya this time, pero duwag pa rin pala. So asahan natin ang pangalawang round ng mga memes, ng mga panlalait, ng mga batikos na abutin ni Baste Duterte. Okay lang yan. Kasi deserve naman niya eh.